Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ng 11 ng umaga. Araw ng Sabado, ika-4 na araw sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Pinalawig hanggang December 31 ang kasalukuyang taon ng pagdiriwang ng Diamond Jubilee ng Diocese of Legazpi bilang paggunita sa ika-75 anibersaryo ng pagkakatatag ng diocese. Sa inilabas na paanyaya, hinikayat ang diocese sa mga mananampalataya na makiisa sa mga natitirang gawain bilang pasasalamat sa 75 taon ng paggabay ng Diyos at pagpapatuloy ng misyon ng simbahan na biniyayaan, inaantabayanan at sinusugo. Kabilang sa mga pangunahing gawain ng Diocesan Synodal Mission sa July 18, pagdiriwang ng Fiesta Salvacion sa August 15 at paggunita sa mahalagang anibersaryo ng debosyon kay Nuestro Señora de Salvacion, kabila ay ika-250 taon ng debosyon, ika-50 taon bilang patrona ng diocese at ika-50 anibersaryo ng Horoan Church bilang dambana. Sa October 20, gugunitain ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Diocese of Legazpi na susundan ng Grand Procession ng mga patron ng lahat ng parokya. Samantala sa October 28, pangunahan ni Cardinal Luis Antonio Tagle, Pro-Prefect ng Dicastery for Evangelization ng Banal na Misa bilang tampok sa bahagi ng pagdiriwang. Ipinaalala rin ng Diocese of Legazpi na maaaring magkamit ng Jubilee Plenary Indulgence mga debotong dadalaw sa St. Gregory the Great Cathedral, lalahok sa mga tinakdang gawain at pagtupad sa mga kondisyon ng simbahan, kabilang ang pangumpisal, komunyon, panalangin para sa Santo Papa at pagtalikod sa kasalanan. Magbabalik ang mga balita mamayang 1:00 ng hapon na kanyang kapanalig Marian Navales. Pulgo, sumainyo ang katotohanan. Abangan muli ang Veritas News Alert Nationwide. Ang balitang ito ay inihatid sa inyo ng Renalyn. Renalyn, araw-araw. Veritas Patrol! Diocese of Calibo ipinagdiwang ang 5 dekadang pagdimisyon. Pag-uulat mula kay Norman Diquia. Yes, maraming salamat. Inaanyayahan ni Calibo Bishop Cyril Villarreal ang mga mananampalataya na makibahagi sa pagdiriwang ng Golden Jubilee ng Diocese of Calibo bilang pasasalamat sa Diyos sa 5 dekadang pagdilingkod ng lokal na simbahan. Sa mensahe ng obispo na ibinahagi ng Diocese, inibog nito ang mga mananampalataya na magbuklod para sa pangunahing pagdiriwang. Sinabi ng obispo na magsisimula ang pagdiriwang sa ganap na alas 9 ng umaga sa Cathedral Parish of St. John the Baptist, kung saan pangunguna ni Apostolic Nuncio to the Philippines Archbishop Charles Brown ang banal na misa. Habang magbabahagi naman ng pagdinilay si Manila Archbishop Cardinal Jose Advincula. Inibog din ng obispo ang mga mananampalataya na makiisa sa pagdiriwang bilang pagpapahayag ng pasasalamat sa Diyos. Ayon pa sa obispo, ang naturang pagdiriwang ay hudyat ng pagsisimula ng mga nakahanay na gawain upang ipagdiwang ang 5 dekadang pag-imisyon ng lokal na simbahan sa Aklan. Dagdag pa ni Bishop Villarreal, mahalaga ang pagbubuklod ng halos 1 milyong mananampalataya ng diocese bilang pasasalamat sa Diyos sa patuloy na paggabay sa Kristiyanong pamayanan sa lugar. Naitatag ang diocese noong 1976 na no'y bahagi ng Archdiocese of Capiz, kung saan unang naitaragang pastol si Bishop Juan Dilmar. Bago si Bishop Villarreal, nagsilbing pastol din ng diocese sina Bishop Gabriel Reyes, Bishop Jose Romeo Nazo at Bishop Jose Corazon Taldaok. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Diquia, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Paano kaya kung biglang bumaha? Paano kung lindol habang kayo ay nasa bahay o paaralan? Handa ka ba?
ngayong National Disaster Resilience Month. Mahalagang tandaan na ang paghahanda ay responsibilidad ng bawat isa. Sa panahon ng sakuna, ang kaalaman at kahandaan ang ating pinakamabisang panangga. Narito ang ilang mahalagang paalala. Maghanda ng emergency go bag. Siguraduhin mayroon itong tubig, pagkain na hindi madaling masira, flashlight, extra batteries, first aid kit, mga gamot, face mask, pito, at kopya ng mga halagang dokumento. Gumawa ng family emergency plan. Pag-usapan kung saan magkikita-kita sakaling magkahiwalay at tiyaking alam ng bawat miyembro ng pamilya ang mga emergency contact number. Alamin ang mga evacuation center at evacuation routes sa inyong barangay. Makilahok sa mga earthquake drill at iba pang disaster preparedness activities. At higit sa lahat, ugaliing makinig lamang sa mga opisyal na anunsyo mula sa mga kinauukulang ahensya upang makaiwas sa maling impormasyon. Tandaan, ang sakuna ay maaaring dumating anumang oras. Ngunit sa wastong paghahanda, ang sama-samang pagkilos at matatag na komunidad ay mas mapoprotektahan ang ating sarili, pamilya at kabuhayan. Ngayong National Disaster Resilience Month, gawin nating kultura ang kahandaan. Maging alerto, maging handa at maging matatag. Bawat segundo ng paghahanda, buhay ang naisasalba. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan ngayong National Disaster Resilience Month. Programang titimbang ng katotohanan sa usapang panlipunan. Veritas. Magpapayabong sa moralidad ng bawat Pilipino. Veritas. Magsusulong ng mga doktrina ng simbahan sa sektor ng ekonomiya, politika, kultura at kalikasan. Veritas. Tuwing Sabado, kasama si Reverend Father Jerome Ceciliano. Veritas. Good morning mga kapanalig, Sabado po at oras para sa ating palatuntunang Veritasan. Napapakinggan po ninyo ito mula po alas 11 ng umaga hanggang alas 12 po ng tanghali. Ito po ang inyong lingkod, Father Jerome Ceciliano. Last Saturday, pinag-usapan po natin yung mga implications, mga pwedeng gawin at inanalyze din po natin yung nangyari pong pagbaril ng mga minor de edad sa mga estudyante dyan po sa Leyte. Maganda po yung ating naging talakayan kasi mukha yatang na-expand kahit papano ay yung range of understanding natin sa ganitong mga kaso. At ngayong umaga naman po, pag-uusapan natin ang mainstreaming ng family law. Meron po tayo makakasama, dati po siyang Chief Justice ng Supreme Court at siya po ngayon ang lead advocacy and the legal kumbaga consultant, if I'm not mistaken, ng National Coalition for the Family and the Constitution. Okay, pag-uusapan po natin ano ba yung mga problema na kinakaharap ng pamilya, paano po ba mas may strengthen ang pamilya bilang isang institusyon, at hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik. I-welcome po natin si former Chief Justice Lourdes Sereno. Siya ang Legal and Policy Head ng National Coalition for the Family and the Constitution. Dahil wala pa siya, itutuloy muna natin ang ating palatuntunan sa pamamagitan po ng inyong lingkod. Ayan. Alam niyo, marami na ho naman kasi talaga na kinakaharap na problema ang pamilya. Hindi lamang po yung mga nakaambang mga legislations diyan po sa House of Representatives and the Senate of the Philippines, katulad ng diborsyo, same-sex union. Pero batid natin na itong mga bagay na to ay tinitingnan ng Katolikong simbahan bilang mga threats yan sa institusyon na kung tawagin ay pamilya. Ngunit hindi lamang po ang Katolikang simbahan ang lumalaban sa mga legislations na to. Marami din po ng mga grupo na nagnanais lang na masi-strengthen pa yung family values, diba? Yung family laws na dapat na pumapabor po dito at hindi naman bumubuwag sa institusyong ito. Kaya maganda rin na mapakinggan natin yung pong mga grupong to dahil unang-una sila ay mga pamilyadong tao. Sila ay mga kasal sa kanilang mga asawa. And of course, sila din naman ay mga eksperto sa larangan ng paggagawa ng mga batas. Kaya kung simbahan na mapapakinggan natin,
yung mga kritiko, i-dismiss ka agad eh. Ano bang kinalaman ng mga pari dyan, mga obispo? Wala namang mga pamilya yan. Di naman nila alam kung gaano kahirap ang may asawa. At lalong-lalo na hindi nila alam kung ano yung sitwasyon sa loob ng pagsasama ng mag-asawa. Kung sakali man na nagkakaroon na ng sakitan, both physically and emotionally, and then merong irreconcilable differences, tapos merong infidelity, ano nangyayari, ba't pa natin itutuloy yan? Kayo, mga taong simbahan, dahil wala kayong alam, kaya lagi ninyong iginigiit ang pinanggagalingan ninyo, doktrina, sabi ninyo, taturo yan ng Panginoon, galing yan sa Biblia. Well, you cannot blame us for strengthening what we really already know. Hindi naman kami matatayo sa publiko o di kaya sa pulpito para sabihin lang na hindi na kayo nagkakasundo, di maghiwa-hiwalay na kayo. Kung sakali man nagkakasakitan na kayo, ba't pa kayo magiging martir? Iwan mo na asawa niyo. So there are ways to formalize such separation. Pero hindi tayo tumutungo doon sa diborsyo kagad, di ba? Ano pa ba dyan? Tipong panatilihin na lang natin yung gulo sa loob ng pamilya. So there are ways naman to stabilize the family and help the family flourish. At nakatutuwa dahil sa Katolikong simbahan, meron po tayong mga grupo din katulad ng Couples for Christ, Commission on Family and Life. Di ba? Ang dami dyan ng mga grupo talaga na tumutulong din para strengthen nga yung samahan ng mag-asawa sa loob ng pamilya. Pero mukha yatang hindi sapat yung ginagawa nilang advocacies. Kasi marami pa rin talaga yung nagsusulong na hiwalayan na kaagad. Hindi na naman talaga tenable yung kanilang pagsasama. Ba't nyo pa ipipilit? Kaya sabi nila, Vatican na lang at saka Pilipinas ang walang diborsyo dito. Bakit hindi pa tayo sumunod sa ibang mga bansa na kahit mga Katolikong bansa yan, hindi nila alintana kung anong sinasabi ng kanilang simbahan. So don't listen to the Catholic Church. Do what is ought to be done. And let's pass a divorce bill or whatever. So yun po ang konteksto nitong mga nangyayari ngayon sa pamilya natin. But then again, gusto naman natin dito na maging positive tayo. Ika nga ay yung tayo'y umaaksyon na agaran din natin na bigyan ng solusyon yung pong mga problemang ito. Dahil unang-una, may mga batas naman po tayo na hindi naman dapat na binubugbog ang asawa Kaya meron na tayo dito ang violence against women and children, di ba? Yung BAUC na tinatawag. Pero kahit na merong ganyang batas, mukhang hirap pa rin yata na mapatupad ito. Kaya meron tayong ginawa, pero yung implementasyon ng batas mukhang hindi nagagawa. So, i-revisit natin, i-revisit natin yung ganito pong mga strategy. Otherwise, gawa lang tayo ng gawa ng batas na hindi naman natin napapatupad na maayos. Kaya dito nga ako sa mainstreaming of family law, maganda na mapakinggan po natin kung sino mga nagsusulong nito para mapag-alaman din po natin ano ba talaga yung nilalaman nito at anong plano nito, anong mga strategy para sa implementation. Otherwise, we will be doing a lot of laws, we will be enacting a lot of laws, and yet yung mga batas na to ay hindi po natutugunan talaga o natutupad yung objectives para nung ito ay isinasa batas. Okay. Para po magkaroon ng context yung mga nakikinig sa atin. Ang batas po, ginagawa yan, merong certain objective na dapat pong matupad o ma-achieve. Hindi po yung ginagawa lang na parang bara-bara. Okay? So, nakikita nila yung mga problema sa lipunan, nakikita nila yung problema sa isang institusyon. Tapos, hindi naman dapat yung problemang ito ay manatili. Kinakailangan yung problemang ito ay bigyan ng solusyon. So, paano ngayon ito bibigyan ng solusyon? Maraming paraan. Okay, isa sa mga pamamaraan niya ay gumawa ka ng batas para masolusyonan mo yung problema na to. So kumbaga yung batas na to, yun ang magpoprotekta ngayon sa mga stakeholders o sa public at large, okay? Para hindi sila maabuso o di kaya maapektuhan ng mga problema na kanilang kinakaharap. Yung nga lang, kahit na meron kang batas na ginawa, very important pa rin yung implementation nito. So kung doon pa lang sa implementation stage, maraming bureaucratic, processes sa pagdadaanan,
hindi ho natutupad. Kaya, halimbawa, yung bugbugan ng mga mag-asawa, okay? Sabi nila, hindi naman talaga dapat na ginugulpi yan. Physically, and then emotionally, di mo dapat sinasaktan. Basically, ang turo nga po ng simbahan dito mahalin nyo ang isa't isa, di ba? So, dapat ay you bring out the best in each other. Yung nga lang, doon sa implementation, naaririnig mo na ginugulpi, sasabihin ng mga mag-iimplementa ng batas, naku, hindi kami pwedeng pumasok diyan sa bahay niyan. Kasi trespassing kami. Yan ay personal matters na mag-asawa. So kami naman dito sa barangay, hindi kami basta-basta na lang pwedeng tumugon sa ganyang situation. Loophole na kagad yun. Paano natin matutugunan yung loophole na yun? Yan po ang sinasabi natin. Pababayaan ba natin na gulpihin, di kaya hanggang mamatay, yung asawa na binubugbog, di ba? Halimbawa ng kanyang mister. Hindi po natin dapat payagan yan. Yung nga lang, may loophole. Sabihin nila, hindi kami pwede makialam, panghihimasok yan, mata-technical tayo dyan. So, hayaan na lang natin, nagulpihin yan. Anong naging bahagi ng batas para maprotektahan mo? Di ba? So, hindi po ito nire-revisit. Kasi hinahayaan na lang natin na yung batas na yon ay manatili without really strengthening that law to protect the intended parties na dapat protektahan ito. So that's just one thing na dapat na maintindihan ng taong bayan. Kaya, yung pong mga nagsusulong na diborsyo kagad, para hiwalayan kagad, nakikita nila na ito na yung pinakamabisang pamamaraan. So talagang na-scapegoat tuloy. Di ba? Kung may yung problema, dahil nga, meron na ditong divorce na nakaamba. So, ito na yung nakikita nilang pinakamainam na solusyon. Hiwalayan kaagad para makakawala ka na sa isang abusive marriage. So, that's the situation that we are into right now. So, naging very appealing sa kanila yung divorce. Naging very appealing sa kanila yung hiwalayan kaagad. Dapat umenta na dito yung gobyerno, yung estado. Otherwise, lalo pang mababastardize yung family. That's how they view it. Pero ako naman tinitingnan natin yung detalye ng mga bagay-bagay. Hindi pwedeng merong ganitong situation na nagbubugbugan, samantalang may batas ka na dapat pumipigil sa bugbugan, i-overthrow mo na lang yung batas, sasantamin mo yung batas, dahil meron lang mga ilang loopholes doon sa batas. I-strengthen natin yung batas. Ayusin natin na maigi yan. Huwag tayo yung tipo nagawa na namin yan, bahala na. Ganun po tayo dito sa Pilipinas. Nagawa na namin yan, kaya na bahala dyan mag-implement yan. Basta yung tungkulin namin gumawa ng batas, nagawa na namin. So that should not be the case. Kaya tuloy, napupulaan tayo that we are a nation of laws, but then these laws are not being followed. Pero sa ibang bansa, nakita natin na meron silang mga batas pero pinatutupad. Talagang istrikto sila sa implementation ng mga batas. Minsan nga kapag nanonood ako ng Facebook, yung mga DUI lang, driving under the influence, very strict sila dyan. Talagang paparahin talaga ng pulis yan. Tapos step up to the car, ma'am, sir, okay, please do not move. Sumusunod talaga. Di ba? Dito, hindi. Kasi unang-una, yung pong nag-a-accost sa'yo na officer, pwede mong malagyan, pwede mong pakausap, di ba? So, yung implementation, palpak na kagad. Pero it would be best kung meron tayong mainam na batas, formulated talaga na maayos yan, and then yung implementation scheme or strategy, maayos din. Para wala talagang loopholes. So ngayon, ito ang pag-usapan natin. Ano bang ibig sabihin ng mainstreaming of family laws? Meron po tayong guest na dati pong Chief Justice ng Supreme Court. Siya din po ngayon ang head ng Policy and Legal Office nitong National Coalition for Family and Life dito po sa Pilipinas. Eksperto, kaya tanungin natin para yung mga loopholes na to ay mapasakan natin. Yung mainstreaming, ano bang ibig sabihin yan? Let us hear from our resource person. Yung family laws, ano bang ibig sabihin ng family law? Ang dami niyan Meron tayong Family Code of the Philippines. At aside from the Family Code of the Philippines, marami pa yung mga batas na yan. Yung VAUSI, family law yan. Di ba? Yung Violence Against Women and Children, pinoprotektahan nito yung
babae na usually ayon sa kultura natin yun ang laging nagugulpi. At syempre, ay yung mga bata na affected ng laging pag-aaway, ipagkakasundo ng mga mag-asawa. So ito yung tutukan po natin. So mamaya-maya po, magbabalik ang ating palatuntunan para mapakinggan po natin ang ating resource speaker. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Mga kapanalig, panahon na ng habagat kasabay ng malalakas na pag-ulan at pabugso-bugsong hangin. Mahalagang maging handa upang mapanatiling ligtas ang ating sarili at pamilya. Sa mga anunsyo ng lokal na pamahalaan at sumunod sa mga tagubilin para sa agarang paglikas kung kinakailangan. Tandaan, ang paghahanda ngayon ay proteksyon para bukas. Sa panahon ng habagat, maging alerto, maging handa at laging unahin ang kaligtasan. Isang paalala mula sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Ako ang inyong kapanalig, Cardinal Jose Advincula Didi mula sa Archdiocese of Manila. Ugaliin ang pakikinig sa inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan na siyang nagbibigay ng gabay sa inyo para sa inyong espiritual na pamumuhay na maghahatid ng mabuting balita, musika, impormasyon at iba pa. Sumainyo ang katotohanan. Patrol! Mananampalataya hinimok ng Arsobispo na maging responsable sa paggamit ng social media. Pag-uulat mula kay Norman Diquia. Yes, maraming salamat. Hinimok ni Cebu Archbishop Alberto Uy ang mga mananampalataya na maging mapanuri at responsable sa paggamit ng social media sa gitna ng patuloy na pagdaganap ng maling impormasyon at mapandinlang na dinadaman sa internet. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ng Arsobispo na hindi dapat umasa ang publiko sa algorithm ng social media bilang batayan ng katotohanan sapagkat pangunahing layunin nitong mapanatili ang atensyon ng mga gumagamit at hindi tiyak kung wasto ang impormasyong kanilang nakikita. Paliwanag ni Archbishop Uy na ang paulit-ulit ang pagpapakita ng magkakatulad na ninadaman ay maaaring magbigay ng maling pananaw na iisa lamang ang katotohanan o opinyon sa iisang usapin. Dahil dito hinikayat ang Arsobispo ang mga Kristiyano na gamitin ang pagdinilay at kritikal na pag-iisip sa pagsusuri ng mga nababasa at napapanood online bago ito paniwalaan o ibahagi sa iba. Babala rin ni Archbishop Uy ng pagkalat ng fake news ay nagiging sanhi ng hidwaan at pagkakahati-hati sa lipunan. Pinalalahanan ng Arsobispo ang mananampalataya na maging mga saksi ni Kristo sa pagpapalaganap ng katotohanan at pagkakaisa sa halip na maging kasangkapan ng pagpapalaganap ng maling impormasyon. Batay sa datos ng statista, umaabot sa 65 milyong social media users ang Pilipinas, kung saan ang Facebook ang nananatiling pinakaginagamit na plataforma at pangunahing pinagkukunan ng balita para sa maraming Pilipino. Dahil dito iginit ni Archbishop Uy na higit sa anumang uso o popular na nidadaman sa social media, nararapat hanapin ng bawat Kristiyano ang katotohanang naaayon sa kalooban ng Diyos upang mapanatiling ginagabayan ng Ebanghelyo ang kanilang isip, budhi at pamumuhay. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Diquia, sumainyo ang katotohanan. Veritas Patrol! Celebrating 57 years of Catholic broadcasting. From Mega Manila, Philippines, to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanalig. Kapanalig makinig, usap-usapang may hatid, tanging pag-asa at pag-ibig, nagpapalaya ang katotohanan ng batid. Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
Kapanalig Philippine Standard Time, 27 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia maliban na lamang sa mga may karamdaman. Sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakikiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Veritas, Veritasan, Veritas, Veritasan. Okay, sige po mga kapanalig. Meron na kaagad tayo ditong, kumbaga, insight kung ano ba itong pinaplano na Filipino Family Mainstreaming Law. Ano ba yung kanilang objectives? Ika nga, number 1, okay? Institutionalize family impact assessments. Anong sinasabi tungkol dyan? Dapat daw ay yung government policies at saka mga program na may consider yung family stability and cohesion. So, ulitin ko, yung policies, kasama na yung mga batas, programa, pati mga budget, ay dapat geared towards strengthening the stability and cohesion of the family. Institutionalized family impact assessments. Ngayon, pangalawa, i-create daw yung National Commission for the Filipino Family. O nga naman, wala po tayong National Commission for the Family. Meron po tayo mga komisyon katulad ng sa sports, di ba? Katulad ng pangangalaga ng kabanang bayan, Commission on Audit, di ba? Pero yung family, which is very dear to us Filipinos, wala nito. I think there is wisdom in creating a National Commission for the Filipino Family. Dito po natin ipapasok yung pong pagbabalangkas nga ng mga polisiya o di kaya batas, pati mga programa na magiging positive yung impact sa pamilya. Di ba? Yung nga lang, baka naman kasi yung mga mambabata, sinitingnan nila ito na baka duplication. Kung hindi man duplication, hindrance pa sa kanilang paggagawa ng batas. Kasi kung halimbawa may ganitong komisyon na ang layunin ay strengthen mo nga yung family at saka ay ikaw yung tipong gagawa ng mga polisiya para sa pamilya, baka naman pag binangga mo na yan sa mga gagawing batas ng Kongreso, mababang kapulungan at saka mataas sa kapulungan, magkakaroon nga dito ng discrepancy. So siguro nagdadalawang isip pa ang pamahalaan po dito. But again, it makes sense to have a National Commission for the Filipino Family. Then, pangatlo, establish pro-family development education. Maganda to. Ano naman yung, kumbaga, ay nakapaloob dito sa pro-family development education? Dapat grounded in Filipino values. Okay? And then, of course, also on constitutional principles and proven special risk avoidance models that have achieved superior outcomes in countries like Singapore. Mga sexual, kumbaga educational materials o programs na hindi naman magpo-pose ng risk, lalong-lalo na sa mga kabataan. Yan po ang ibig sabihin ng pag-establish ng pro-family development education. And then, protect vulnerable family members, including children of overseas workers, victims of abuse, and those in institutional care.
through whole of community approaches. Talagang involved mo na dito. Yung mga barangay, di ba? Simbahan. Kasi yung protection dito ay hindi lamang sa loob ng pamilya eh. Dapat ginagawa kasi merong mga pag-aaral po na sa loob nga po mismo ng pamilya, nangyayari ang abuse. So yung mga vulnerable children, sila po yung victims, ika nga. Kausap ko po yung Secretary of Justice last Tuesday. Ayon daw po sa kanilang datos, lumalabas na marami talaga ng mga kababaihan, babae, lalo ng mga bata na biktima ng incest. Okay? So what does that mean? So crimes are happening inside the family. So ngayon, kung meron tayo nito na sinasabing protection of vulnerable family members at ang magiging approach dito ay whole of community approach, malaking bagay kasi sino ba yun nasa community? Banggitin ko po andyan dyan po yung simbahan, andyan dyan ang barangay, andyan dyan ang pulis, andyan dyan ang sino pa, sabihin natin ng mga socio-civic organizations. Malaking bagay. So hindi mo lang iniaasa sa pamilya, okay? Yung mga kapatid, yung mga magulang, ang pagpoprotekta doon sa mga vulnerable na sektor. Kumbaga, pwedeng pumasok dito yung ilang miyembro ng pamilya. And that is, I think, very well thought of. At yun din po ang nabanggit po sa akin ng Secretary of Justice noong Tuesday nga sa pag-uusap-usap namin. In fact, ayoko pong pangunahan sila, magla-launch po sila ng isang programa patungkol ho dito na tatawagin niya yung mga prosecutor, yung mga police, yung nando doon sa justice system. Okay, kasama niya prosecution, yung police, okay, para i-strengthen nila yung pagpoprotekta nga. Pag sinabi natin pagpoprotekta ay kasama na dito yung pag-iimbestiga, pagpapile ng case, at kasama na rin po yung hindi lang pagpapile ng case, kundi dire-diretso sa asunto, and then seeing to it na matutuloy talaga yan sa hearing, di ba? Until may conviction. Ika nga. So, sa kanila, merong prosecution, sa legal yan, pas kasama ng justice system, then yung police, kasama din yung mga psychologists o kaya psychiatrist. Di ba? Kasama din dito yung barangay. Hindi pa natin sinasama yung simbahan, pero sabi naman ng SOJ, Secretary of Justice, meron pang isang component nito kung saan whole of community approach nga. Kasama din dito yung simbahan, parang yung pastors o ilang mga civil society organizations para yung protection ay may ensure talaga dyan sa mga vulnerable na sektor. Okay? So it makes sense, as I told you. Kaya ang ganda kung matutuloy po ito. And then ito pa, empower parents. Empower parents in their constitutional role as primary educators and caregivers with transparency and involvement in sensitive topics affecting their children. Ang hirap lang nito yung pagmamonitor. Kasi how can a government which is so limited in numbers, when it comes to, alam mo, yung kanilang mga personnel, paano may monitor yan na talaga natuturuan ng mga magulang yung kanilang mga anak. Di ba? So, I don't know. But let us see kung ano bang ibig sabihin nito. Then address the fertility crisis through pro-family policies that support family programs. Okay? Andiyan dyan na po si dating Chief Justice Lourdes Sereno. Welcome po natin siya. Good morning po, Chief Justice. Father Jerome Siciliano po ito. Magandang umaga, Father Siciliano, at sa inyong faithful listeners and viewers. So God bless all of you. Okay, Justice Sereno, kayo po ang nakalagay dito na head ng legal and policy, okay, ng National Coalition for the Family and the Constitution. Ano po ba itong National Coalition for the Family and the Constitution? Government group po ba ito o private or ano? So civil society? Private group po ito ng mga faith-based organizations, parents, educators, youth, and lawyers.
na naaalarma kasi ang tingin nito, ang pinakamalaking krisis ng bansa ay ang krisis ng pamilya. Kaya't nagbuo ho kami ng koalisyon upang pigilan ang mga batas na nakakasira sa mga pamilya at magsulong ng mga ikabubuo at ikalulugod ng ating bayan, mga magulang at anak na nagkakabati-bati. At nakakatuwa po na dahil sa Theology of the Body po ni Pope John Paul ay mayroon ho tayong standard na susundin upang iangat ang kabutihan ng tao. Yun po ang ating pagsusulong. Nandun ho kami sa larangan ng lehislatura upang siguraduhin na tama ang mga batas, sa edukasyon upang turuan ng mga parents paano i-reclaim yung space at authority na tinanggal na sa kanila ng ibang mga polisiya natin. At nandun din po tayo sa mga educators na naniniwala na yung foundational values natin ang dapat ituro at hindi rine-replace ng mga Western values na medyo tumatalikod sa Diyos. Okay, base po doon sa binigay ninyong pagpapaliwanag tungkol po dito, how is it creating an impact now? Ang dami hong mga legislations ngayon, mga pagkilos din naman ng gobyerno, nakikita ninyo, na mukha yatang taliwas ito sa family values natin bilang mga Pilipino. Pero yung grupo po ninyo, how is it making an impact? Last year po, napigilan natin yung pagsulong nila ng Comprehensive Sexuality Education program na sinusulong ng UNESCO at WHO na ang basic ideology po noon ay nasa sa bata ang magdesisyon kung ano ang gender niya. At yung mga tinuturo ng magulang ay social constructs lang. Ibig sabihin, habang lumalaki ang kapasidad ng bata, maaari niyang i-reject yung kanyang mga values ng Pilipino, bilang Pilipino, at piliin kung sino siya at i-redefine. Hindi na ho according to Imago Dei, male and female, ngunit spectrum po ng identity. So basic theological teaching po ng creation design ang ina-attack po nitong gender ideology na ating linalabanan. Last year po, nag-succeed tayo na pigilan po sa Senado ang pagpasa ng SB 1979 na pati ang religious schools po, Catholic schools po, Father, pipilitin nilang itigil yung Theology of the Body ni Pope John Paul at ng Biblia at isulong itong gender ideology program. At dahil napigilan ho nila ito sa Senado, natin po, ang NCFC sa Senado, tuloy-tuloy ho tayo nakipag-usap sa DepEd at noong September 2, tinanggal na nga niyang DepEd yung formally yung Comprehensive Sexuality Education. Pero marami pa hong nalalabing mga katuruan na kailangan nating sama-sama bilang parents tingnan. Kasi nandun po pa rin sa curriculum yung concept ng gender fluidity, kaya kailangan ho natin makipagtalakayan pa. Kasi dinagdadala ho ito ng kalituhan sa mga murang isip ng ating mga anak. Okay. Yung pong ganyan mga pagkilos ng pamahalaan ng Estado para isulong itong mga, alam ko mga Western-based ideologies ito eh. Bakit ho kaya sa inyong pagkikipag-usap sa kanila, natitrace nyo ba kung bakit parang pinapasok dito yan sa ating bansa? Sa West po kasi, tumalikod sila sa concept ng objective truth. To po, parang sinabi nila, ay ang katotohanan ay pwedeng baliin ng tao. Wala nang natural law, wala nang Diyos na nagsasabi what is right and wrong. But man chooses what is right and wrong. Sa Bible ho, sinasabi na mangyayari yung ganung panahon. Lumipat na ho ito at naiangkat dito. At nakapasok na po sa maraming development at aid programs na kailangan kasama sa pagtutulong ng empowerment ng youth, ang pagtuturo sa kanila that they can be whoever they want to be, kahit labag ito sa biological science. So, inangkat po ito. It's a worldwide movement. Nakikita na po natin sa Europa at sa Estados Unidos kung gaano kalakas na po yan at lumalakas na rin po dito sa Pilipinas. Nakiuso po ang ating mga kababayan. So are there any groups that are pushing for it so much so that even our legislators are now, making parang strides to pass it in both houses of Congress? Marami hong mga NGOs na yan ang pinupush. Siguro, i-clear ko lang kung kaya kong i-name sila. Mas maganda na siguro formally i-name natin sila.
But they know who they are. They are quite well-funded. At makikita niyo ho sila na wala naman silang scientific evidence na ang pag-address ng problema ng mga kabataan ay turuan sila to choose their gender. In fact, ang dapat ho talaga is pagbubuo ng pamilya at pagpapalakas ng pamilya, even while we recognize na may mga abusive na parents at kailangang protektahan ang mga bata. Still, ang foundation pa rin ng bansa, sabi sa Constitution at sabi sa psychological studies, ay talagang ang pamilyang nagmamahalan. Okay. You mentioned about Imago Dei, the image of God, and then of course adhering to, to the principles, itong theology nga ni John Paul II. Pero ang kalaban ho natin dito ay yung konsepto ng freedom, na yung mga kabataan, binibigyan mo ngayon ng kalayaan na, okay, pumili ka. So how do you counter that? Malaking bagay ho yan na usapin. Wala ho akong nakitang study na pag sinabing ang freedom na unlimited ay ibibigay mo sa kabataan, ay lalo siyang mag-flourish. In fact, lahat ng psychological studies, habang siya ay lumalaki, kailangan talaga ng guidance. Meron talagang limits. Kumbaga, if he will not turn into a wild animal, then he must be taught that he is a human being with parameters. At meron siyang dapat na tukuyin yung transcendent nature niya, yung goodness, yung justice, yung virtues, doon dapat i-push ng mga tao. At nakakatuwa, ang Singapore, even though it is a multi-religion state, yan ho ang yan ho ang premise nila, na talagang hindi mo pwedeng palakihin ang mga young Singaporeans na walang takot sa Diyos. In fact, kailangan pa nga na dapat sabihin sa kanila na ang character formation ang pinakamahalagang aspeto ng edukasyon. Wala ho sa kanilang absolute freedom na concept. Kaya tingnan nyo ho yung mga young people nila, ang gagaling mag-achieve. At lahat ng educational objectives nila ay turuan ang mga kabataan na mag-dream ng big dreams. Yun po ang nangyayari sa Singapore. Okay, you talk about Singapore, but then again, iba yung setup natin dito, setting natin dito bilang mga Pilipino. At alam natin kung gaano katindi yung impluwensya nitong tinatawag nating Western ideologies and that concept of freedom. Binanggit ninyo kung ano yung mga limitations niya, kung anong advantages niyan na dapat na maintindihan ng mga kabataan natin. But my question is, what strategies are we doing para mapaintindi natin sa mga kabataan na yung konsepto ninyo ng kalayaan, blah, 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 ay hindi sapat yan para magkaroon ka ng flourishing. So what are we gonna do so that young people may be able to understand what you are saying right now? Okay po. So sa legal front po, pinapakita natin na ang Constitution is really a very godly Constitution. In fact, it's really based on Christian values. And that's very clear kasi andun si Bishop Bacani, andun si Bishop Tixon, and so many others who try to make sure na ang Constitution natin will protect the family, will uphold parental authority over the moral and spiritual foundation of the children, and demands that the state promote spiritual development. Actually, the Constitution requires na popondohan ang spiritual development ng mga young people. And all schools, without exception, pati tertiary, dapat pinopromote ang spiritual development. Unfortunately, hindi natin pinag-aralan ang Constitution at hindi in-apply, kaya yan ang major emphasis ng NCFC. Sa mga kabataan naman ho, madami ho kaming studies at maraming ministries na where the young people themselves want healing in their families. Ultimately talaga, mahal pa rin nila ang mga magulang nila. Na-mislead lang sila. So we try to show them studies na mali yung ginagawa ng lang pag-cancel sa magulang at maganda na magkapatawaran kahit kulang man ang naigawa ng mga magulang. Everyone is human and everyone can be redeemed in the process of reconciliation, especially kung si Jesus ang gagawin nilang center ng kanilang common life. And it's happening nationwide, Father. Marami ng mga programs at marami kaming gustong i-launch with the help of Radio Veritas to show young people na yung design pa rin ng Diyos ang the best and nobody can replace that design. Beautiful talaga ang future nila with that design in mind. Okay. Now, you're talking about the Constitution and now you have this proposal na i-mainstream yung family laws. Okay. Mm-hmm. What do you mean po by mainstreaming family laws? Ang ibig sabihin po, pag tayo ay maggagawa ng programa at plano, even sa budgeting, kailangan tingnan
Inuuna ba nito ang pamilya o winawasak ang pamilya? Ang number one indictment natin, yung OFW program natin. President Marcos and the next administrations pushed it, walang nagbilang ng social cost. Now we are seeing the social cost of fatherless and motherless homes. Maghanap tayo ng economic program na hindi pinupush out ang mga magulang. Pangalawa, bigyan ng incentive ang pagkakaroon ng right approach to family growth and family shepherding. Ang ating pong replacement rate ay 1.7 na lang. Ang kailangan ay 2.1 for us to maintain a healthy balance in the future. Ibig sabihin po, hindi na tayo nagkakaroon ng mga young people who will contribute to the workforce and who will take care of the elderly. Especially po sa educated class, yung mga babaeng nakapag-aral, 1.4 na lang po ang kanilang fertility rate. Ibig sabihin po, yung pinaka-educated class natin, paunti na ng paunti, yung mga matatalinong, mga andaming achievements sa buhay, wala na siguro silang mga apo o kakarampot na lang isa, dalawa, and beyond that apo, baka maputol na ang lahi nila. So what did you invest your life for? To have children and then grandchildren who will carry your legacy, including your faith legacy. But my friends, namamatay na po yung legacy lines natin. Iba po yung mga may vocation, kagaya ni Father Ceciliano. Sila po ay talagang chosen by God to really bring the faith equation as central in our lives. But the rest of us po, na may chance naman to continue our legacy, ma'am, sir, mga aso na lang po, o pusa na lang po ang magiging apo nyo. Tingnan nyo po yung mga laman ng mga baby strollers sa mall. Di po ba? Ibig sabihin po, ano ang future na hinihingi ng mga bata? Parang napaka-grim ng tingin nila sa pagtataguyod ng sarili-sarili nilang family. That has to be corrected because God will bless humanity through families. Okay, we'll have a quick break and we will focus more into it. Yung pong binabanggit ninyo na procreation aspect. Magbabalik po ang Veritasan. Veritasan. Buwan ng Hulyo ay buwan ng nutrisyon kapanalig. It's time to level up our healthy lifestyle. Nutrisaya ngayong buwan ng nutrisyon. Makulay, masaya, at syempre, healthy ang life kung kakain tayo ng mga masusustansya. Healthy body, happy life, kumain ng tama, araw-araw. Ngayong buwan ng nutrisyon, labanan natin ang malnutrisyon at sama-samang magkaroon ng healthy lifestyle, balanced diet, regular na pag-ehersisyo at ang pagkain ng prutas at gulay. Kaya kapanalig, let's invest for our health dahil ang kalusugan ay ating kayamanan. Isang paalala ng inyong kapanalig na himpilan, Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Mananampalataya inaanyayahan sa koronasyon sa patrona ng Ozamis Misamis Occidental. Pag-uulat mula kay Norman Diquia. Yes, maraming salamat inanyayahan ng Archdiocese of Ozamis sa mga mananampalataya na makibahagi sa makasaysayang Episcopal Coronation na minamahal na imahe ng Birhen sa Kota sa July 8 bilang tampok na pagdiriwang sa ika-75 anibersaryo ng lokal na simbahan ng Misamis Occidental. Ayon sa Archdiocese, sumasarami ng bagong koronang ipagkakaloob sa Birhen at ang aureola na may 12 bituin sa halos 3 siglong debosyon at patatag na pananampalatayang ipinasa ng mga henerasyon ng mga Katoliko sa Misamis. Binigyan din ng Archdiocese ng koronasyon ay hindi naman pagdiriwang ng kasaysayan, kundi pagpapahayag din ng patuloy ng pagkalinga ng mahal na Birhen sa sambayan ng matagal niyang pinaprotektahan bilang patrona ng Ozamis. Isasagamang Episcopal Coronation sa Birhen ng Kota sa July 8, alas 6 ng gabi sa Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception sa Ozamis City. Pangungunahan ni Ozamis Archbishop Martin Humawa ng pagpuputo ng korona sa presensya ni Papal Nuncio of the Philippines Archbishop Charles Brown at mga obispo mula sa iba't ibang ecclesiastical territories na kasalukuyang nagtitipon sa Misamis Occidental para sa ika-132 Plenary Assembly ng Catholic Bishops Conference of the Philippines. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig Norman Diquia, sumainyo ang katotohanan.
Veritas Patrol! Veritasan. Okay, shoutout po muna sa mga nanonood po sa atin ha. Si Sir Eva Torreta, Nanay Nila, Marasigan, at yung iba pa. Of course, marami din nanonood po sa atin sa iba't ibang bahagi ng mundo, lalong-lalo na dyan po sa Middle East. Dahil pagkatapos po nitong palatuntunan ito ay meron po tayong isa dito po sa EDSA's Right. Anyway, CJ, balik po sa inyo. You're talking about, I use the words procreation, para mas theological. Ito yung pagnanais na magkaroon ng anak. Yung replacement rate natin, sabi po ninyo, aabot ng almost 2% dapat . Pero ngayon, halos wala na. Mga hayop ng inaalagaan ng mga kabataan ngayon. Pero meron po ako nakikita dito na parang pinanggagalingan ng ganyang pananaw at saka yung parang commitment nila na magduman mag-anak. Because previously, nakita natin na parang naging problematic din yung nag-aanak ka, wala kang trabaho, hirap ng buhay, hindi mo mapag-aral, ng pagkain. Kaya parang na-ingrain yon sa henerasyon ngayon, hindi na lang. Kasi kung ganyan lang naman ang kakarapin namin, wag na lang. Ako nga, sarili ko, hindi ko matugunan yung mga pangailangan ko, mag-aanak pa ako. Kawawa naman. So how do you respond to that pananaw? Okay, nawala po si CJ. Pero yun nga po, binabanggit natin ito dahil ito po ay existential na concern. Ibig sabihin nito, very pragmatic na yung mga tao ngayon, nakikita nila yung disadvantages, kaya huwag na kaming mag-anak, hindi namin kaya . O yung pagpapakasal nga, nakikita din nila, it's just a piece of paper. So basically, the values really has nagbago . Ngayon po, paano natin ipapaliwanag sa mga kabataan that children are gifts from God? And then, meron namang pamamaraan para mapaayos ninyo yung pangalaga dyan sa mga magiging anak nila. Sige po. Okay po ba? Naririnig ako? Naririnig po kayo, pero yung camera po ninyo, mukha po yatang tagilid. Tagilid ang aking Ay, yung okay camera po. niyo po, horizontal po kayo ngayon. Okay. Okay. Ay, sorry po Ako'y medyo nabigla ako ng konti ngayong umaga, hindi ako nakapaghanda ng enough. Pero yung sagot, diretsuhin na lang po natin yung sagot na yon. Ang hinihingi ko nga sa mga parents, tigilan na po natin yung ating view na yung hirap natin noon kung paano tayo nagtaguyod ng pamilya, ay ganun pa rin ang level ng hirap ng mga kabataan ngayon. Actually, mas mahirap po ngayon. So kami po halimbawa, we decided na though we nakaipon na kami ng husto, yung part po ng savings namin ay naibigay na ho namin para makatulong sa mga anak namin na magsimula. So there is now, I think, a duty, a sacrificial duty on the part of all parents na hanapan ng paraan ang mga anak nila na makaahon sa panahon ngayon. Pangalawa po, dapat ang gobyerno natin, kaysa kung ano-anong pinupondohan, bigyan ng incentive ang pag-start ng family, lalo na yung mga batang meron namang trabaho. Ang tinatawag po natin is yung middle class neglect. Yung mga young professionals, yung mga young workers, yun ho ang pinapabayaan ng gobyerno. Yung mga dukhang-dukha, tinutulungan ng mga ng gobyerno hanggang makaahon. Paano naman po yung mga young earners na gustong magtaguyod ng pamilya na hindi kaya dahil saksakan ng mahal ang presyo ng buhay? That's why the family mainstreaming law is important. Kasi may provision doon na kailangan magbigay ng family living wage and income. Mag-i-index tayo. Magkano ba para mag-start ng isang pamilya? For first child, second child, third child. And then i-index natin at ganun ang level ng support, hindi lang financial, kundi sa services ng gobyerno para magkaroon ng courage ang mga kabataan magpatuloy ng lahi nila. So from the parents, magsakripisyo, from the churches, tulungan ang mga young people natin, and then from government, i-redirect ang ating support sa mga young people who are very responsible and want to start families. Yun ho ang pakay natin sa ating batas na itinutulak. Okay, yun po muna doon sa binanggit po niya sa mga magulang, na dapat sinesecure din yung future ng kanilang mga anak. Well, thanks be to God, may mga katulad ninyo that you have the means and the resources to do it. But not all Filipino families have that resources.
Sila din naman, kahit mga magulang, isang kagisang tuka din eh. Kaya sabi nga nila, ito na lang may papamana namin sa'yo, magandang pangalan. No, kahit na naghihirap tayo, hindi kami gagawa ng kung ano mali. Pangalawa, yung incentive. Okay, yung incentive, ano? Yung incentive siguro pwede magawa yon. But marami na akong incentive sa binibigay, di ba? So, ang tinitingnan natin dito, dagdag budget yan. Usually, ay yung kagad ang consideration eh, ng Estado eh. Meron na tayo binibigay, may senior citizens, may ganito. Tapos ito na, dagdag budget, saan tayo kukuha niyan? Anyway, madali siguro hanapan ng kumbaga resources. But ang point ko lang dito, pag ganyan na ho kasi usapin, nagdadalong isip kagad ang Estado eh. Parang kahit maganda yung layunin, wag na lang muna. Okay, marami pang alam niyo pwedeng gawin para diyan, yung pera na pwede pa natin gamitin yan. Yun nga ho, Father, if I may, no? Alam nating mahirap ang buhay. Oo, mahirap po ang buhay. Sige po. Ngunit madami naman pong pinagdaanan pati mga magulang natin, pati nung sa panahon ng gyera, lumaban sila. Kailangan lang ho talaga, tama ang appreciation sa buhay. Kailangan bang laging may coffee sa coffee shop na mahal? Kailangan ba ng bucket list? Kailangan bang nagbabakasyon? Marami siguro tayong matatanggal na expense items. Kung gugustuhin lamang po natin, kaya po nating magtulungan. So pagtutulungan po ng isang komunidad ang kailangan, pagbabago ng expectation, less consumerism, less commercial interests, but more of really faith-centered communities na nagtumutulong sa ating mga kabataan to look at family life as beautiful. Na yun ang gustuhin na buhay, hindi yung buhay na na-shape ng Instagram o ng SOCMED. Okay, while I agree with you on that, pero mahababang usapin yan because we're talking about now values hindi yan overnight, talong lang expose sa ganitong values. But then again, yung papel ng simbahan dito, tinitingnan ho natin, well, we can only, moral suasion, theological, teachings, di ba? Education kami, formation. But then again, limited din ho participation ng simbahan dito. Kaya nga, we partner with people like you and then civil society organizations. Pero ganito na lang just to wrap up the discussion. How are you going to, parang strategize so that all these institutions and stakeholders for the Filipino family ay magkaisa, magtulungan, and of course, mag-contribute para nga maprotektahan natin yung pamilya, strengthen natin yung relationship sa loob ng pamilya, and of course, magawa natin yung mga batas na dapat gawin. Una-una ho, social data, syempre prayer ho, intense prayer. Hindi pwede mag-start ang anything without a prayer component. Talagang dadasal po tayo. Pangalawa po, yung social data at medical data, linalakap na natin. And we have so much social data to show that the best way to grow as a nation is to focus on the family. And the medical profession agrees with us. Kasi nakikita na po nila that the way to preserve the mental health of our young people, the way to keep them from having children during their teen years, and the way to prevent them from having sexually transmitted diseases is really through a family-focused, character-driven pathway to development and tracking of our children's progress. Mahabang usapan po yun, hindi instant ang solution. Unang-una, kulturang inangkat natin mula sa West na hindi pinapahalagahan ng Diyos at pamilya. Ang lakas na po dito. So let's fight po. Hindi natin masasabing overnight ang makikita nating success, but we will get there, Father. Kahit na if it takes 5 years, 3 years, look, muntik na ho last year mapirmahan at masabatas yung pagsasagasa sa religious schools po. At muntik na ho talagang mapuwersa nila na ang mga religious schools adopt the Western gender ideology instead of the theology of the body. It almost happened, but God was so good. Pinigyan tayo ng victory last year. Now we are fighting against the provision in the Magna Carta for Children which will make children have the ability to keep themselves shut off from their parents, where their privacy is absolutely guaranteed, where their discussions with the schools will be kept confidential even in the matter of gender transitioning, and where their consent and their decision is even stronger than the parents' objection for gender transitioning. Yun po ang mga linalabanan natin.
Another is the Soji Bill po, kung saan kayo po, Father, hindi na kayo pwede makapangaral ng theology of the body and the Bible with respect to the identity of human beings made in the image of God. Hindi na ho pwede yun under the Soji Bill. Then we have the same-sex marriage law na guguluhin talaga ang ating concept ng marriage. Then we have the Intersex Administrative Recognition Bill na affidavit na lang ang pag-change ng sex civil registry. At meron pang mga micro bills, maliliit na sinisingit na kailangan ho nating labanan. Mahaba hong laban to. And nobody should have the illusion na madali ito. But God is good. Bibigyan po niya tayo ng katagumpayan. Thank you for this very informative exchange and very enlightening discussion. Maraming salamat dahil nabigyan nyo kami ng pagkakataon na mapakinggan yung inyo pong advocacy. At sana po yung mga magulang at saka mga kabataan na nakikinig po dito ay meron po tayo napulot ng natutunan. Ito po si Father Jerome Siciliano. Sumayin niyo ang katotohanan. Bukas po, araw ng linggo, magsimba po tayo. Bye-bye! Veritasan. Mga kapanalig, ating dasalin ng orasyon kasama ang kanyang kabunyian, Manila.